Mga Lodi, alam nyo ba na nagwakas na ang trilogy ng Bayaniverse? Ito ay nagwakas sa pelikulang Quezon na katatapos lamang maipalabas sa mga sinehan noong isang linggo. At bilang pagdiriwang sa makabuluhang mensahe at aral na dala ng mga pelikulang ito, ilalatag ko sa inyo ngayon ang aking pagsusuri o review sa pelikula na naging batayan ng sumunod na dalawang pelikula sa Bayaniverse. Narito po ang aking review sa General Luna. Sa tatlong pelikula, ang General Luna ang may pinakamalinaw na mensahe. Ngunit malalim at malaki pa rin ang aral na mapupulot mo dito. Ikumpara mo sa dalawang pelikula na sumunod dito, na mas komplikado at hindi madaling maunawaan masyado. Ang General Luna ay nagsimula sa pananaw ng isang journalist na nagngangalang Joven Hernando. Uy, alam nyo ba na ang salitang Joven ay nangangahulugang bata pa o young sa wikang Espanyol? Pinili siguro ang pangalang ito para sa fiksyonal na karakter dahil makikita natin ang kanyang pagtanda sa tatlong pelikulang ito. Habang nag-uusap si Joven at Luna, ay nagbabalik tanaw sila sa mga pangyayari sa labanan nung ibinenta na ng Kastila ang Pilipinas sa Amerika. Sa pelikulang ito ay ipinakita kung paano isinabuhay ni Luna ang kanyang mga paniniwala at pagmamahal sa bayan. Ipinakita ang mga hadlang na nagpahirap sa layunin ni Luna at ang kanyang pagsubok magretiro bilang general, pati na rin ang mga pangyayari na dahan-dahang binaybay ang kanyang kamatayan sa kamay ng ating kapwa Pilipino. Ipinapakita sa pelikula ang tanyag na katangian ng Pilipino, tulad ng pagiging makabayan, mapagmahal sa pamilya at pagiging relihiyoso. Nakita ang masayang ugnayan ni Antonio at Juan Luna, ang magkapatid, habang sila ay nasa Europa. Nakita rin ang mga sundalo ni Luna na tinangkang isama ang pamilya nila para mamasyal, ngunit hindi pinayagan ng general. Sa simula na May, nakita naman natin mag-sign of the cross si Luna sa tapat ni Narusca at Paco at magkapatid na Bernal. Ipinapakita nito ang kanilang pananampalataya sa Trinidad na naipalaganap nga ng mga Kastila sa Pilipinas. Mas simple at makulay ang mga konseptong pinakita dito, di tulad sa Goyo na naging mas seryoso at malagim at di tulad ng Quezon na pinakomplika ng politika. Sinabi na ni Luna na mas madali pang pagkasunduin ang langit at lupa kaysa ang dalawang Pilipino ukol sa isang bagay o paksa. Paano lalaban ng sama-sama ang isang bansa kung tayo ay napipikon at naiinis sa isa't isa? Bakit pa daw natin kailangan ng kaaway kung ganito na ang ating kakampi? Inamin ni Luna na siya ay pagod na at lagi na lang bang kailangan kalabanin ng kaaway at kalabanin din pati ang kakampi? Ang katapangan ni Luna sa labanan ay dulot ng kanyang paninindigan sa kanyang mga prinsipyo. Di karaniwang individual si Luna, patunay doon ang kanyang mga parangal at naabot sa buhay. Pero lalong di karaniwan ang kanyang pamamalakad sa kanyang hukbo. Oo, maraming nagsabing siya ay naging mayabang. Ngunit, siya rin ang rason kung bakit nagkaroon ng Luna Sharpshooters o Tiradores at maayos na taktika ang Pilipinas noon. Kaya bang marinig ng mga Pilipino ang katotohanan nang hindi napipikon? Ito ay sinabi ni Apolinario Mabini sa Goyo matapos ang mga pangyayari sa Luna. Kapwa Pilipino ang dahilan ng kamatayan ng matapang na general sa pamamagitan ng pag-criticize ni Luna sa mga gawaing hindi kaayon-ayon sa mga sundalo sa ilalim niya. Habang ang mga sumunod at nakinig naman kay Luna ay natuto ng respeto at tumanggap sa prinsipyo ng kanilang general, tulad ng mga nasa Brigada de Luna at mga tiradores na pinamunuan nga ni General Luna. Mayroong dalawang eksena na tunay na tumatak sa akin. Una, sa bandang simula ng pelikula kung saan si Luna ay biglaang nagpasya na kumuha ng kabayo at sumugod tungo sa firing line at Gatling gun ng mga Amerikano. Grabe, 'di ba? Kahit ako bigyan mo ko ng bulletproof vest, hindi ko gagawin yun. Hindi ako susugod ng lahat ng baril nila nakatutok sa akin. Easy target ako nun. Matapos sumugod si Luna, natamaan ng mga bala ang kanyang kabayo. At pati siya, natamaan din sa dibdib. Siya ay biglaang nagtungo sa likod ng parang barrel o kahoy na lalagyanan, tapos tinangka niya magpakamatay. Ipinakita dito ni Luna ang kanyang kaalaman sa pagiging mediko o doktor. Dahil alam niya na isang nakamamatay na tama ang mahagip sa bandang dibdib kung nasaan ang mga baga at ang puso. Ngunit, siya ay pinigilan ni Paco na sumugod rin kasama nila Rusca at ang hukbo matapos mainspira ni Luna sa ginawa niyang suicide charge na binansagan ng mga Amerikano. Nakita pala ni Luna na ang barya sa bulsa niya sa dibdib ay pumigil sa bala. Tumawa na lang siya tapos inasra niya yung mga Amerikano. Tapos ipinakita ni Paco yung hukbo na sumugod na napaatras nila yung mga Amerikano. No, sinabi niya, General, kita mo sila, kailangan nila ng leader, kailangan nila na mag-iinspira at magbibigay tapang at lakas sa kanila. O di ba?
Buti pa puso ni Luna na protektahan. Napakasakit kayang matamaan ng bala. Dapat kasi may sumalo sa'yo, sa bala. No? Buti pa yung bala na salo. Ikaw hindi. Eto, di na to biro. Ang pangalawang eksena na tunay na tumatak sa akin is yung kamatayan ni Luna. Here's how it goes. Siya ay nagtungo sa isang pagpupulong na magaganap sana sa kabanatuan. Ngunit ang tumambad lang kay Luna, si Felipe Buencamino, yung sinampal niya. Na, yun, sinungitan niya siya tapos hinamon niya pa sa duelo. Tapos may narinig silang pagputok, kaya lumabas si Luna. At sa plaza na kanyang pinanggalingan bago umakyat, dun siya pinagbabaril at pinagtataga ng Brigada Kawit. Si Luna ay nanlaban at tinawag niya ng mga traidor at mamamatay tao ang mga umaatake sa kanya. Matapos ang maraming sugat at pagtapon ng dugo, isang huling bala sa ulo ang tumapos sa buhay ni General Luna. Siya ay namatay ng may matigas na kamao na sumisimbolo sa kanyang galit, pagdismaya at dedikasyon lumaban. Ang mahigpit na kamao naman, sumisimbolo siya ng agresyon sa goyo, tas sa Quezon, sumisimbolo siya ng pagkainis at pagkapikon. Ang huling aral ko dito ay, mas mabuting mamatay ng may pinaglalaban kaysa mabuhay na parang alipin, kung saan ang ating talento at potensyal ay sayang. Matuto tayong magmahal sa bayan at ibahagi sa ating kapwa ang pagmamahal na ito, upang ito ay lumaganap. Si Luna kasi, ipinaglaban niya ang bayan, na pati siya ay kinakaaway, at siya ay naging matapat at dalisay sa isang bansa na may nililihim sa kanya. Ipinakita ni Luna na may halaga pa rin ang umibig kahit na hindi maibabalik. Basta't ang iyong ipinaglalaban ay iyong pinaninindigan at minamahal ng lubos. Sa mahal ay ayaw mong makita na sakop ng iba. Na sa mahal ay gusto mong siya ay maging malaya at maging sarili niya, na walang impluensya o kontrol ng iba. Kaya't magkaroon pa rin ng pag-asa. At kung panaginip lamang ang umasa sa pag-unlad, managinip tayo hanggang sa kamatayan. Dahil hindi magtatagal, tayo ay magiging nag-aalimpuyong alabok na lamang.